Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng Hugmong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, October 10, 2025, ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na magbantay at manatili sa Diyos. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Joel, chapter 1, verses 13 to 15, and chapter 2, verses 1 and 2, ay nananawagan na magising. Sa pamamagitan ni Propeta Joel, binalaan ng Diyos ang bayan. Darating ang araw ng kadiliman, ng pagsubok at kahirapan. Ngunit hindi ito para wasakin sila, kundi para gisingin at ibalik ang kanilang puso sa Diyos bago mahuli ang lahat. Paalala ito para sa atin. Ang mga pagsubok ay hindi para tuluyang wasakin tayo, kundi para ibalik tayo sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 15 to 26, ay nagpapaalala sa atin na ang pamilyang nagkawatak-watak ay babagsak. Sa Ebanghelyo, sinagot na Jesus ang mga bumabatikos sa Kanya. Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa sarili ay mawawasak. Ang tunay na kaaway ay hindi lang nasa labas, kundi ang pagkawatak-watak ng puso, ng pamilya at ng komunidad. Dagdag pa ni Jesus, kapag umalis ang masamang espiritu at bumalik at nakita niyang walang laman ang bahay, tatawag siya ng 7 pang mas masahol. Ibig sabihin, hindi sapat na alisin lang ang masama. Kailangang punuin natin ang puso ng Diyos. Kung hindi, babalik ang tukso ng mas malakas. Para sa ating mga sundalo, alam ninyo ang kahalagahan ng pagbabantay sa inyong pwesto. Ang kampo na walang bantay ay madaling mapasok ng kaaway. Ganoon din ang puso. Kapag walang Diyos, madaling pasukin ng takot, kapalaluan o katiwalian. Para sa miyembro ng pamilya, ang pagkawatak-watak ang nagpapahina ng tahanan. Ngunit kung may pagkakaisa sa panalangin, pagmamahal at pagpapatawad, matibay ang pamilya at hindi basta matitinag. Mga kapatid, maliwanag ang panawagan ng Diyos ngayon. Magbantay, manatili sa Kanya, at huwag hayaang maging walang laman ang ating puso. Kapag kasama natin si Kristo, walang dilim, walang tukso, at walang pagkahati-hati ang makakatalo sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang tagapagtanggol, palakasin mo ang aming mga sundalo sa pananampalataya. Bigyan sila ng tapang sa tungkulin at katapatan sa paglilingkod. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya ng kapayapaan, pagmamahalan at pag-asa sa oras ng hirap at pangungulila. Punuin mo ang aming puso ng iyong presensya upang wala ng puwang ang kasamaan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen. At sumainyo sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.